Mapagpalang araw kaibigan. Minsan pa salita ng Diyos at ang awit patungkol sa Diyos ay ating mapapakinggan habang ako po'y kumakain. Ngayon almusal time. Ito po, pansit. Nabibili lang po dyan sa tabi-tabi. Ano pa? Kape. Timplado po yan. Hindi 3-in-1 yan. Ano pa? Pan. Merong palaman na peanut butter. Yan. Ito pong nakita niyong pagkain, pansit, kape, pan na may palaman na peanut butter. Lahat yan binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ayon sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoong Yesus, Ama namin, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So itinuro mismo ng ating Panginoong Yesus na bawat kainin natin mga tao, lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ipinalam yan para tayong mga tao, magkaroon tayo ng pasasalamat sa Diyos bago tayo kumain. Gaya ngayon, salamat po Panginoon Diyos sa bigay mong almusal sa amin. Salamat po, basbasan mo po ito at linisin para sa aming kalakasan physical na pangangatawan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, nakikinig po ako ng prayer power sa YouTube. Handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts para sa awitin para sa Diyos at mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Okay, makinig po tayo, ano? Makinig po tayo. Ayan, ano? Pakinggan natin ang awitin muna po, ano? Pag-ibig mo, Jesus. Inawit ni Jeremy Abalos. Pag-ibig mo, Jesus. Ang ganda titulo. Love of Christ. Parang Passion of Christ din yun eh. Dahil sa kasalanan napalayo ako. Alam ko ako'y walang kaya hintay ang paghirap sa buhay. Binigyan mo ko isang pagkakataon. Walang mapatay sa alay ng pag-ibig mo. Walang hanggan ng pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan mo doon sa krus. Ikaw ang tunay na halimbawa ng tunay na pagmamahal. Ngayon ang buhay sa'yo ibibigay, huwag nawawalay sa'yo man ay madapa at muling lumuha. Alam ko bukas pala ang iyong awa, O Jesus. Alam ko ako'y walang lakas, kaya ang
sa mukha. Ngunit binigyan mo pa ng isang pagkakataon. Ngayon'y ipapahayag sa lahat pag-ibig mo. Walang hanggan ang pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan mo doon sa krus. Ikaw ang tunay na halimbawa ng tunay na pagmamahal. Ngayon ang buhay sa'yo ibibigay, huwag nawang mawahalay. Sa iyong mga kamay, kung ako man ay madapa o muling lumuha, alam ko bukas palag ang iyong awa, O Jesus. Walang hanggan ang pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan mo doon sa krus. Ikaw ang tunay na halimbawa ng tunay na pagmamahal. Ngayon ang buhay sa'yong ibibigay, huwag nawang mawahalay. Sa iyong mga kamay, kung ako man ay madapa o muling lumuha, alam ko bukas palang ang iyong awa, O Jesus. Alam ko bukas palang ang iyong awa, O Jesus. Kung meron tayong mga kalagayan ngayon na para bagang gusto na nating sumuko o gusto na nating meron tayong kalungkutan, meron tayong mga problema, lagi lamang nating alalahanin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa mga pagkakataong ito, para po tayo lalo magkaroon ng kaalaman sa salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay dadalhin sa atin ng ating minamahal na Presbyter Don Perez. Amen! Pakinggan natin, Word of God o Salita ng Buhay, nadala ni Presbyter Dan Perez. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoon at ng ating minamahal na Apostle Jonathan Santos Periol, ako po ay muling nagpapaabot sa inyo ng pagbati at nagagalak sa mga dakilang gawa ng Diyos na ginagawa sa inyong mga taga-subaybay ng programang ito. Muli po tayong narito upang tayo muling magkasama-sama sa pagbubulay ng salita ng Diyos at sa ating mga pananalangin. Kumusta po kayo? Kumusta sa inyong lahat? At nawa po ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumatin. Amen! Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito ay muli kami nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ang aming mga taga-subaybay sa programang ito ay muling makinig ng iyong mga salita at pagpalain. At alam naming inilaan mo ang katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga salita mo ay makatulong upang makilala namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan
ng iyong salita ay gabayan kami sa tamang paniniwala at pag-asa sa mga bagay na aming ilalapit sa iyo. Pagpalain mo rin ang kabuuan ng programang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat taga-subaybay. Salamat po. Pagpalain mo ngayon ang aming pagsasama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay masusumpungan natin sa aklat ng Efeso. Ang kapitulo ay 3, ang talata po ay 20. At ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa ating paghingi ng mga bagay na nauukol sa ating sarili o sa ating pangangailangan, ay nais kong ipaalaala sa inyo na sa likod ng ating panalangin may kapangyarihang gumagawa. Sabi dito sa ating talata na binasa, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Higit sa iyong iniisip. Alam nyo, napakarami pong mga bagay na iniisip natin para matanggap natin yung mga bagay na ating hinihingi. O kaya naman, posible rin tayo'y nag-iisip ng mga bagay kung paano natin matatanggap yung ating gusto. Ngunit dahil tayo ay nasa oras ng panalangin, mas pangit na kung tayo ay nag-iisip na yung ating kailangan at ang ating hinihingi ay hindi natin matatanggap. Yan ang lagi nating naririnig, na wag kang mag-isip na ikaw ay tatanggap kung ikaw naman ay nagdududa, kung hindi mo lubos na mapaniwalaan ang iyong mga hinihingi. Tayo ay narito ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, dahil gusto nating hingin sa Diyos ang mga bagay na ating kailangan o kailangan ng iba o ng ating buong sambahayan. Ngunit dapat maunawaan natin ang mahalagang bagay sa ating paghingi. Number 1, mayroong gumagawa, sabi sa ating talata na binasa. May gumagawang makapangyarihan. Sa ating panalangin, sa likod nito, may gumagawang makapangyarihan. At alam natin na ang kapangyarihan yun ay kapangyarihan ng Diyos. Opo, kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, dapat maunawaan ninyo na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi basta gumagawa sa mga taong humihingi sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga humihingi ring tulad natin, subalit hindi naman nila natatanggap. Sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa, ang napakahalaga yung ating isip. Yung ating isip. Kaya marami tayong iniisip, nagugulumihanan ng ating puso ang ating isip. Kaya nga sabi doon sa ibang talata ng kasulatan sa Pilipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa maraming bagay. Yung kabalisahan natin, nagmumula ron sa ating isip. Yung ating iniisip ay ang mga bagay na kontra doon sa ating hinihingi. Halimbawa, mayroon kang sakit. Gusto mo gumaling. Pero yung iyong ginagawa, kontra naman doon sa kagustuhan mo na kagalingan.
Kagaya yan ng aking nababanggit dati, may sakit, may bawal, pero kumakain pa rin ng bawal. Bakit? Ang isip niya, may gamot naman. So, umiinom siya ng gamot para gumaling, pero may ipinagbabawal para wag lumala yung sakit, kakainin. Kaya, pinagbabangga niya yung kapangyarihan ng gamot at yung kapangyarihan ng kanyang pagkain. So, saan nagmumula yon? Sa kanyang isip. Kaya minsan, hindi siya gumagaling sa kanyang sakit dahil kinakain niya yung bawal. At the same time, iniinuman niya ng gamot. So, ano ang iniisip natin? Yan lang ay isa sa halimbawa kung sa karamdaman. Pero kahit sa kabuhayan, kahit sa problema at mga suliranin, pinagbabangga natin ang ating isip doon sa alam nating parehong pwede o parehong hindi naman pwede. Kaya, aalamin natin sa ating paghingi sa Diyos ay nagmumula sa ating makapangyarihang isip kung ano yung iyong iniisip, kung ano ang iyong hinihingi. Kaya hindi basta tayo humihingi. Pinag-iisipan, ano ba itong aking hihingin? Kaya ba ito ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi mo ibabatay sa isip na gaya ng iniisip mo na baka hindi ito mangyayari. O kaya iniisip natin yung kalagayan o yung sitwasyon ng ating gustong mangyari. Kaya napakahalaga po sapagkat ang ating isip ay magulo, malayo ang naaabot. Pero pagdating sa panalangin, i-connect mo ang iyong isip doon sa kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At si Sarah ay manganganak. O kaya, nang marinig ito ni Sarah, inisip niya agad yung kalagayan niya na siya ay baog, ang kanyang asawa na si Abraham ay matanda na. Kaya bagaman hindi sinabi kay Sarah ng Panginoon yung pangakong yun, si Sarah nung marinig niya ito, natawa siya. Bakit? Sapagkat iniisip niya na paano mangyayari ba? Ang aking bahay bata ay baog. At ang aking asawang si Abraham ay matanda na. Paanong siya ay magiging ama ng maraming bansa? Kaya, yung pag-iisip ni Sarah, nagdala sa kanya para matawa siya. Kaya sabi nung anghel ng Panginoon sa kanya, bakit ka tumatawa? Eh sabi niya, hindi naman ako tumatawa. Eh, siyempre, hindi siya pwedeng magsinungaling. Pero bakit siya tumatawa? Sapagkat iniisip niya na imposibleng mangyari yung sinabi na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Pero ano sabi sa kanya ng anghel? Meron bagang mahirap na bagay sa Panginoon. Amen. So gustong Wala. ikondisyon ng anghel ng Panginoon kay Sarah na pag ang gumawa ay ang kapangyarihan ng Diyos, walang bagay na mahirap. Amen. Pero saan magmumula kapag ikinonsentrate mo ang iyong pag-iisip. Itinuon mo ang iyong pag-iisip na doon sa bagay na kahit hindi mo naunawa ang makakaya mo, pero kaya mong paniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. At yun nga ang nangyari.
nang may connect ng anghel ng Panginoon kay Sarah yung kanyang dapat paniwalaan. Bagaman alam natin sa kasaysayan na medyo hindi pa rin nakapokus si Sarah para magkaroon ng katuparan, parang naaawa siya sa kay Abraham na hindi mangyari yung katuparan. Kaya alam nating nagkaroon ng isang malaking problema sapagkat walang paniwala si Sarah na siya'y magdadalang tao. Kaya kanyang nilasing si Abraham at kanyang nilansi upang ang kanyang alila ay ibigay kay Abraham. At nagkaroon siya ng anak. Ngunit hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon talaga ay mapapaniwala na yung mahirap na bagay kay Sarah ay mangyari sapagkat yun ay gagawin ng kapangyarihan ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, nangyari ang katuparan ay naganap na si Sarah ay magdalang tao at kanyang naging anak si Isaac. Kayo ba ay nasa sangkot sa ganung mga sitwasyon? Na parang dinadala tayo upang hindi natin mapaniwalaan yung ating hinihingi, yung ating kailangan o yung ating kalagayan. Tayo ba ay dinadala ng ating damdamin para mawalan tayo ng paniwala? Dapat ay akayin tayo ng ating pag-iisip na sa Diyos walang bagay na mahirap. Yun ang ibig sabihin ng salita ng Diyos na sa iyong hinihingi, dapat madala mo ang iyong pag-iisip. At doon sa higit sa iyong hinihingi, higit sa iyong iniisip, pinapangyari ng Panginoon. Amen. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon Amen. na kapag tayo ay merong mga bagay na inaasahan, alam ko maraming pangangailangan tayo. Marami tayong hinaharap na sitwasyon. At dinadala ang ating isip laban doon sa ating ipinapanalangin. Ngunit sa simpleng salitang ito, dalhin nawa tayo ng Diyos ang ating pag-iisip na way ma-focus natin doon sa katotohanan ng salita ng Diyos na mayroong kapangyarihang gumagawa. Kulang ang oras para banggitin ang mga makapangyarihang paggawa ng Diyos. Ngunit itong aking binanggit marahil ay madalang nating magamit pagdating sa panalangin. Itong aking illustration. Subalit gusto ko na inyo pong maunawaan mula sa salita ng Diyos. Ito ay isa sa halimbawa na gumagawang makapangyarihan ang Diyos sa likod ng ating iniisip. Kaya mag-isip tayo ng alam nating maibibigay sa atin yung ating mga kahilingan. Kagaya ngayon, meron kayong kahilingan. Ano ang iniisip nyo? Tutugunin ng Diyos? Amen. Amen. Pero inaakay kayo ng inyong isip Hallelujah. sa mga maling paniwala Hallelujah. at maling paninindigan. Hallelujah. Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. I-focus natin ang ating paniwala ng ating puso, ng ating isip na may kapangyarihan ang Diyos. At sa ating panalangin, ang Diyos ay gagawang makapangyarihan. Amen. Purihin ang pangalan ng Yes, God. Panginoon. Ano man ang inyong sitwasyon, ano man ang inyong kalagayan, tiyakin ninyo ang inyong kahilingan ngayon. Sapagkat sabi sa ating talatang binasa, ang Diyos ay nagbibigay ng sagana higit sa iyong inaasahan, Amen. higit sa iyong hinihingi. Amen. Lamang ay isipin natin na ang Diyos ay gumagawang makapangyarihan. Amen. Napakahalaga po niya.
na kung nais mong matanggap ang katugunan sa iyong kahilingan, ay lubos mong paniwalaan na may gumagawang makapangyarihan. Amen. At yun ay ang kapangyarihan ng Diyos sa likod ng ating pananalangin. Amen. Purihin ang pangalan Praise ng God. Panginoon. Ama naming Diyos, salamat. Salamat sa dakilang kapalaran na ibinigay mo sa amin upang kami makadulog sa pamamagitan ng panalangin. Narito ang aming mga kaibigan, narito ang aming mga kapatid na ngayon ay mayroong pangangailangan. Subalit hindi nila matanggap ang katugunan sapagkat nilalabanan ng kanilang pag-iisip ang kakayanan ng Diyos na aming nilalapitan. O nawa po ay huwag naming labanan ng aming matayog at mababang pag-iisip ang kapangyarihang gumagawa sa likod ng panalangin. Mapaniwalaan namin na anumang bibigkasin namin sa panalangin, ikaw ay sumasagot at nagbibigay ng sagana ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. Abutin mo Amen. ngayon ang mga kaibigan namin, ang mga kapatid namin na lubos na nangangailangan. Amen. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ako po ay nagagalak na muli tayong nagkita-kita sa pamamagitan ng ganitong programa. Salamat sapagkat narinig natin ngayon ang salita ng Diyos. Kayo po ay lubos naming inaanyayahan na patuloy na subaybayan ang programang ito. I-share nyo, ipag-imbita ninyo upang marami po ang maabot ng prayer power at sila'y maabot ng kapangyarihan ng Diyos. Kung kayo ay merong kahilingan, inyong ipadala ngayon din at ang inyong mga panalangin ay makakaabot sa luklukan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga prayer warriors na nananalangin, matyagang nananalangin para sa atin. Kung kayo naman po ay tumanggap ng katugunan ng inyong mga panalangin, inyo rin pong ipatotoo sapagkat yan ay kalakasan para sa amin at para sa mga prayer warriors natin na nananalangin. At ang inyong tinanggap ng mga katugunan ay kalakasan namin. Kung kayo rin po ay pinagpala sa mga salita ng Diyos na inyong narinig, kayo po ay mag-comment, magpatotoo, magpadala ng inyong mga mensahe sa programang ito sapagkat kagalakan namin na nagtatagumpay ang salita ng Diyos, ang programang ito sa pamamagitan ng pagtatagumpay sa inyong buhay. Purihin ang Panginoon. Ako po'y nagagalak na kayo ay muling nakasama sa mga oras na ito. Ako po muli ang inyong lingkod at nagsasabi sa inyo, God is good all the time, all the time. God is good. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, maliwanag po, ano? Wag po kayong yung yung inihiling ninyo para may kumukontra sa utak. Wag. Hindi po ganun yon. Kaya kumisan, dyan nangyayari yung kabiguan. Dyan nangyayari yung kabiguan o failure. Kaya ka nga tumatawag sa Diyos, naniniwala kayo, bibigay ng Diyos ang gusto mo. Pero, ando na sari-saring tumatakbo sa utak mo na, ibibigay ba ito? Makakamit ko ba ito? O ano ba ito? Hindi ganon. Ba't mo pa tinawag ang Diyos? Kung ganon nilang ang tatakbo sa isip at damdamin mo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, diyan po natutupad ang salita ng Mateo 4:4. Sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, at the same time mabubuhay ka sa salita ng Diyos. So, ang tao binubuo ng dalawang elemento, may physical, spiritual. Ano yung physical? Yung kinain ko kanina. Ano yung spiritual? Yung narinig natin. Amen! God is good all the time. In Christ alone. Kay Kristo lamang ang paglalagak ng ating buong
pagtitiwala. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share kayo sa iba. Napa, nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye!